Wednesday, yung aking ikapo, dahil ako po'y nananalig na once ibigay mo ang para kay Lord ay para kay Lord. Ang lahat po nating pangangailangan ay isusunod din pong ibibigay ng Diyos sa atin. Amen po. At yun po, last week Wednesday, at Thursday po ng hapon, nag-text po yung aking anak, sabi niya, Ma, nakapag-enroll na po ako, at pinulipaid ko na po. Nagulat ako, tapos anong pulipaid? 10,000 lang yung pinadala ko, pang-enroll lang po talaga. Sabi niya, Ma, di ko akalain, dumating na po yung cash ng scholarship ng OWA, na mag 2 years na rin pong hinihintay namin. Ang akala namin kasi baka wala na, kasi nag-transfer siya ng school, nung first year college siya. Tapos na-question kasi daw yon dahil bakit siya nag-transfer, tapos yung yearly tapos may bagsak pa siyang isang subject, kaya din siya nag-transfer kasi nag-iba din siya ng kurso. Pinag-aaralan pa daw po ng OWA kung may tutuloy, kung matutuloy man ay baka kalahati na lang po, which is 30K na lang sana, kasi may bagsak po siya. Ganun po pala yun kapag may bagsak ka ng subject. So, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala, ngunit alam ko na ito po'y kalooban ninyo. Ngunit po, nung last Thursday po ay dumating po yung cash na buo pong 60,000, yung a year po, purihin ng Diyos. At kahit po may bagsak yung first semester ng anak ko, ngunit buo pa rin po ang binigay. Salamat sa iyo, Yahweh El Shaddai. Tunay nga ang Diyos sa gitna ng kawalan, tayo po ay hindi mawawalan kapag tayo po ay mananalig sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. At atin pong ugaliin po ng ating ikapo, dahil alam ng Diyos, minsan nagigipit tayo, ngunit kapag siya po ang ating uunahin, yun pong ikapo na yun ay lahat po ng ating kakailanganin ay ibibigay ng ating Diyos. Pangalawa pa po, malapit na po. Itong Christmas po ay, sabi ko, Lord, sana, I'm hoping na yung mabibigay yung bonus ni Amo at saka magkaroon po ako ng extra po na kasi nandito yung aking 2 anak. So, pandagdag na rin po kasi yung mga yearly end bills po ay talagang minsan hindi kakayanin sa budget yung mga tax na binabayaran sa Pilipinas. So, humingi po ako sa aking prayer request na sabi ko, Lord, muli hihingi po ako, Lord, na 10,000 or 12,000 HKD po na mabubuo ko yung extra money nitong December. Thank God at ako po ay answered prayer at hindi man po umabot ng 12K, ngunit 10,000 mahigit din naman po ang pinagkaloob ng Diyos at salamat Panginoon at tunay nga napakabuti ng Diyos at ito po ay aking ibalik ang papurit, parangal, pasasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Diyos magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Basta nga by faith, talagang si Lord. Ayan, talagang iba kung magpala. Amen, Sister Chu? Tunay nga na dapat wala tayong doubt sa ating faith. Yes. At meron pa tayong isang sister na nais magbahagi. Ayan, natin ang tawagin, ating kapatid, Sister Army. Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. All the time. God is good. Yeah, God is not good, but He is really, really good. July 26 po, may letter ako natanggap for stamping ng visa. So, July 27. Pero dapat yun, naipass na mail na agad. Kasi after a month, maano na yun, mawawalang visa na, forfeited na yung visa. So, ma-expired. So, after 4 months, nag-email kami sa embassy. Yung pala, ang agency hindi sinubmit yung aking passport, but God is good. Open pa yung application. So, sabi niya, we didn't accept any original passport from you, so we're giving you 15 days to comply. And after that, marirefuse na. So,
That day, bumaba ako at nisend ko yun. So, but before that, nung nandito si Brother Aurel, Brother Pauls, at saka si Brother Rico, and Brother Mike. December 2, pinadala ko yung passport ko sa embassy. December 4, after ng pray over nila ni Brother Mike sa hapon, na-stamp na yung okay na yung visa. So, Thank you, Lord. maraming salamat po, Lord. Maraming 2024, a lot of ups and downs, pero at the end ng 2024, may biyayang malaki. Pati si Sister Cindy ay answered prayer. Dahil alam ko noon, habang hinawakan niya ako, alam niyang gusto niya doon ako pupunta. Kaya sa Friday po ang aking lipad papuntang Toronto. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is my last Wednesday with you guys. Sorry, hindi ko na sa inyo lang. Dahil kahit pamilya ko hindi nakakaalam. At minabuti kong maging matahimik muna. And after that, ito yung time na malalaman na salamat sa lahat. Salamat sa inyo. Thank you, Lord. Praise God. Ayan. Amen. Sa Diyos ang papuri sa lahat ng Congratulations, Sister Army. Ayan, talagang answered prayer na tayo. Amen. Ayan, sige. Sino pong nais pumunta ng Canada? Taas ng kamay. Woohoo! Hindi, gusto ko Hong Kong. Ano nga, uwi na akong Pinas. Praise the Lord. Ayan, no? Salamat sa Diyos sa lahat ng pagpapala, no, na ating natatanggap. At tuningan na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya tuloy lang po tayo sa ating pagdalo, sa ating paglilingkod, sapagkat hindi nasasayang ang lahat ng ito. At ngayon, Sister Che, tuloy-tuloy na tayo. At tayo dadako na sa ating pangunang panalangin ni Sister Josie Racho at sa awit at pagsamba ng El Shaddai Gospel Music Hong Ministry. Kong. At ang maghahayag ng mabuting balita ang ating minamahal na kapatid, Elder Disciple Brother Hernani Bay Gonzales. At tayo po'y magsitayo na. Praise the Lord. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amang Yahweh El Shaddai, muli kami po'y narito upang purihin ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya Panginoon, kami po'y nagsusumamo na huwag mo kaming lisanin. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, huwag mong alisin sa amin, O Diyos. Dahil ikaw lang ang aming pag-asa at kalakasan, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, idinudulog namin ang gawain mo. Nawa ikaw ang mapapurihan, hindi ang aming mga sarili, Diyos. O aming Diyos, Ama. Panginoon, lahat ng mga naririto, O Diyos, at ang sinugo mong maghahatid ng banal na salita na aming pagsasaluhan, patuloy mo po siyang i-bless, O Lord, kasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalakasan at your wisdom and knowledge, Panginoon, ang laging nasa kanya, Panginoon, upang ang mga ibabahagi niya, O Lord, ay pawang sa iyo lamang manggagaling, O Diyos. Panginoon, banal na Espiritu, ipaunawa mo din sa amin ang aming mga maririnig na salita mo upang ito'y magamit namin sa pang-araw-araw naming mga buhay, Lord. At tulungan mo po kami, Ama, na makapaglingkod sa iyo ng tapat hanggang wakas, Lord. Linisin mo ang aming mga puso. At Lord, ang mga inggit, hinanakit, pride na nasa amin, Lord, ikaw po ang mag-alis, Panginoon. Isinusuko namin sa iyo, Panginoon, upang kami po'y makapanambahan ng tapat at totoo sa iyong dakilang pangalan. O Lord, ngayon sa oras na ito, wala kaming hiling kung hindi ang mapapurihan ka namin, O Lord, at nawalo, O Lord, sa mga line up na mga awitin ng aming mga gospel choir ay Lord makarating sa iyong trono na mapapurihan ang iyong banal na pangalan, Panginoon.
Lahat batid mo, Lord, walang bagay na mahirap sa iyo. Kaya Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang buong maghapon, ang lahat ng magaganap ay inaangkin namin 100% katagumpayan na Panginoon sa pangalan ng bugtong mong anak, aming Panginoong Hesukristo. Wala na po kaming maibabalik kung hindi ang mataas na papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. To God be the glory. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, oh God. Praise you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah, oh God. Tunay nga, Lord, na Panginoon, pagising pa lamang namin sa umaga, Panginoon, ay biyaya na po, Lord God. Kaya inaalay namin ang awit namin para sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, God. Come, Holy Spirit, oh God. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Kay ganda ng araw, nagawa ng ating Diyos, kay sarap lasapin, ang kabutihan niya. Purihin, sambahin, dakilain. Hallelujah, 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 hallelujah. Kay ganda ng araw. Kay ganda ng araw, nagawa ng ating Diyos, kay sarap lasapin, ang kabutihan niya. Purihin, sambahin. Purihin, sambahin, dakilain. Hallelujah, 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 Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Ibigay natin ang the best na papuri sa Kanya. Amen. po ba? Amen. Dahil sa araw na ito, damang-dama natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Damang-dama ko, Diyos! Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Amen. Ang aking mga kapatid. Halina. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Itaas ang mga kamay. Umaapaw na biyaya, rumaragasan, pagpapala, pag-ibig na kay dakila. Sa'yo, Diyos, makikita,
mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa iyo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwi na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Umaapaw na biyaya, rumaragas ang pagpapala, pag-ibig na kay dakila, sa'yo Diyos makikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa iyo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwi na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Damang-dama! Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwi na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Sa'yo, El Shaddai! Sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y naging makulay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y naging makulay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwi na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Sa'yo, El Shaddai, damang-dama, damang-dama ang tunay na saya. Amen! Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Nadama po ba ninyo ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Glory to God, glory to Jesus. Tunay nga, Lord God, na sa iyong nasusulat sa Ecclesiastico 2. Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisira ng loob sa panahon ng kasawian. Yes, O Lord. Tunay nga, Lord God, na minsan nakakaramdam kami, Panginoon, ng panlalamig. Pero sa kabutihan mo, Panginoon, nandiyan ka parati sa aming tabi, Panginoon. Binibigay mo, Panginoon, pinapaisip mo sa amin, Panginoon, na huwag kaming mawawalan ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah, God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, kami magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga, sa
pagsubok at lumbay, nariyan siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan biyaya niya't habang, biyaya niya't habang, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala. Sa biyaya niya't habang, buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang, biyaya niya't habang, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti. Purihin ka, O Diyos.
Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, Yahweh. Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. Your some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise Holy Spirit, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan sa amin, na sa kabila ng aming mga pagkukulang, ikaw ang Diyos na hindi nagkulang sa amin. Muli, Panginoon, narito po muli ang iyong mga anak, ang mga day off ng Wednesday group. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pagdinilay na iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan upang manawaan namin ang iyong mensahe sa mga sandaling ito. I-bless mo rin lahat ng mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, saan man sila naroon, Panginoon. Ang iyong salita ay pangangaral sa buong sanlibutan. Ang manalig at sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang mag-reject na iyong salita ay iyong parurusahan. Panginoon, sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin. Purihin si Yahweh, El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay
wagas at Pag-asa naririto sa tuwina, nakahanda, tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 Amen. Palapakan natin si Lord. Yung palakpak para kay Lord sa itaas. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Glory to God. Glory to Christ Jesus. So brothers and sisters, ngayong araw na ito, araw ng Miyerkules. Isipin mo, ang bilis ng panahon. January 15 na ngayon. So tayo po ay patuloy pa rin. Kahapon pinag-aralan natin is about blasphemy. Ano ba yung blasphemy? Ngayon, napanood natin sa buong sanlibutan na yung nagsabi na ang Diyos ay nonsense, ang Diyos ay walang silbi. Alam nyo, humingi siya ng apology sa buong sa anong tawag nun? Sa public para mamatay na yung apoy kasi hindi mamatay ang apoy sa California. Alam mo ba ang sabi ng Jeremiah 32 verse 27? Ako si Yahweh ang lumikha sa lahat ng tao at walang bagay na mahirap sa Kanya. Tao lang sinabi ni Lord. Pero ang buong sanlibutan, may mga tao na dilat ang mga mata pero mga bulag. Kaya ang atin pong pagninilaya ngayon is about blindness spiritual. Spiritual blindness. Ang mata natin, pag hindi nabuksan ang mga mata natin sa spiritual, hindi natin makikita ang kabutihan ng Diyos. Dalawa po yan, physical eyes and spiritual eyes. Mga bulag kayo, sinabi ng Panginoon. Hindi nyo nakikita na kung wala ang Diyos, wala kayong magagawa. So ang sabi po, sa Ephesians 5, 6 and 8, ganito ang pagkasabi. Do not let anyone deceive you with foolish word. It is because of these very things that God's anger will come upon those who do not obey Him. So have nothing all to do with such people. You yourself used to be in the darkness, but since you have become the Lord, people, you are the light. So you must live like people who belongs to the light.
sinabi ni Lord, mga kapatid, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dahil nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag. Sapagkat kayo sa Panginoon, mamuhay kayo ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we learn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, still the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon 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 me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Alam niyo yung awitin, yung open our eyes, Lord. Mamaya, yan ha. So, magsiupo po tayo. Itong taon 2025, masalimuot to. Ha? Ang mga bulag
yung mga taong nakikita na nila yung palatandaan ng muling pagbabalik ni Kristo, nagbubulag-bulagan pa rin sila. Amen? Alam nyo, bago po ng Diyos galawin ang pagpaparusa, nagpapadala mo ng Panginoon ng minsahero. Yung Sodom and Gomorrah, grabe ang mga bakla dyan. Kasi, nung dumating si Abraham, may mga anghel na tumuloy sa bahay ni Lot. At ang sabi ng mga tao doon, ang gagandang lalaki ng mga bisita mo, Lot, palabisin mo yan kasi sisipingan namin. Alam mo ba nakiusap si Lot? Yung mga anak ko na lang na babae ang sipingan ninyo. Alam mong sabi ng mga taga Sodom and Gomorrah? Hindi. Hindi namin sila type. Kaya nung time na yon, nagdesisyon na talaga ang Panginoon, na sinabi ng Panginoong ni Yahweh, Abraham, ikaw ay namamagitan sa Sodom and Gomorrah. At sinabi ni Yahweh, sukdol na sa langit ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko na sila. Amen? Alam nyo, ang Hotel California, dati yan, simbahan yan. Dahil wala nang nagsisimba. Ang dami na po mga simbahan ngayon binibinta sa Europa kasi wala nang tao nagsisimba. Ang mga tao ay mga bulag na. Nabubuhay sa laman. Nabubuhay sa karangian. Nabubuhay na ang sabi ng iba, bata ka pa, huwag ka munang magsimba, huwag ka munang magpunta sa Diyos, saka ka na pumunta sa Diyos pag malapit ka ng mamatay. Kaso lang ang kamatayan, hindi namimili. Amen? Ang katwiran ng sinabi sa ating binasa, ang sabi po ni San Pablo, tingnan niyo sabi niya, huwag kayong padaya kaninuman sa pamagitan ng pangatwirang walang kabuluhan. Iyan ang katwiran ng mga tao. Magpasaya ka muna kasi maiksi lang ang buhay. Our life is very short. Magpakaligaya ka muna. No? Ang daming katwiran ng tao ngayon. Huwag ka magbigay yan sa gawain ng Diyos. Dapat yan, gagamitin mo pa yan sa pamilya mo, gagamitin mo pa yan. Mag-enjoy tayo. Magbarkada tayo, magkwan tayo, mag-disco tayo. Mga kapatid, nakikita na natin sa panahon ngayon ay hindi po panahon na magpapako pa ulit si Kristo. Tapos na. Pagbabalik ni Kristo, hindi na po siya magsabi, oy mga tao, nandito ako, magpapako ulit ako sa krus. Hindi na. Finish. Tapos na yan. Actually, ang sinabi ng Panginoon, natubos ko na kayo. Kaya lang yung mga taong tinubos ko, hindi naman sila umalis sa kasalanan. Patuloy pa rin ang paggawa nila ng kasalanan. Tandaan ninyo, sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga, ang sinabi ng Panginoon, dati kayo ay nasa kadiliman. Inilipat ko na kayo sa kaliwanagan. Kaya ang sinabi ni Lord, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng isip upang malalaman ninyo kung anong kalugod-lugod at karapat dapat sa Diyos.
In the time of the Holy Spirit, tandaan ninyo, tatlo po yan, God the Father, Creator, God the Son, Savior, tapos na po silang dalawa. Yung God the Son, God the Father. Yung God the Holy Spirit, panahonan niya ito ngayon. This is the last days, huling panahon, na ang mga tao, ang masama, lalong magpapakasama. Ang mabuti naman ay lalong magpapakabuti. Kailang sinabi ni Lord, malawak ang daan patungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lamang ang mga nakakasumpong nito. Sino mga nakasumpong nito? Yung mga taong bukas ang kanilang mga mata sa katotohanan. Ang mga taong bukas ang kanilang mata sa kabutihan ng Diyos. Hindi mga bulag. Ha? There are so many people proclaiming Christian. Ha? Iba po ang kahulugan. Ha? Ano sinabi ni Lord sa 7:21? Marami magsasabi, Panginoon, Panginoon. Nangaral po kami sa iyong pangalan. Sabi ni Lord, oy, layo-layo kayo sa akin, kayong mga nagsigawa ng masama. At sinabi ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa langit, kundi yaon lamang mga taong nagsisunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. Amen po ba? Alam nyo, ibahin mo po ang meaning. The meaning of religious and righteous, iba po. Hindi ko mo ikaw ay religyoso, okay ka na? No. Tinitingnan ng Diyos yung pamumuhay mo, sabi dito sa ating binasa. Mamuhay kayo na naaayon sa nararapat ng mga taong nabubuhay sa kaliwanagan. Amen? Alam bang meaning ng righteous? Righteous means like standing Jesus. Kung ano si Jesus, iyon ang righteous. Kung ikaw ay hindi marunong magpatawad, no, hindi ka pa righteous. Kung ikaw'y chismusa pa rin, kahit ikaw'y dumadalo sa gawain, hindi ka pa rin righteous. No? Kung ikaw'y naninirang puri sa iyong kapwa, hindi ka pa rin righteous. No? Kung ikaw ay nangungutang at hindi nagbabayad ng utang, hindi ka pa rin righteous. Amen. Amen. Ha? Kung ikaw may asawa sa Pilipinas at nag-ano ka pa dito, sideline, hindi ka pa rin righteous. The righteous man like a standing Jesus. Ang pananalita ni Kristo, kagaya mo. Yung kilos ni Kristo, kagaya mo. At ang utos nga ni Kristo, love your enemy. Pag hindi mo pa kayang mahalin ang kaaway mo, hindi ka pa righteous. Pero ang mga righteous people, marunong magparaya, marunong mag-unawa, marunong magmahal, at sila ang mga taong nabubuhay sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Kaya mabigat itong sinabi ni Jesus. No? Ito pong paglaya sa kabulagang espiritual, ang Holy Spirit lang ang makagagawa nito. Hindi po ito magagawa ng sino man. Ha? Kaya ang sabi ko, Lord, open your spirit. Open your eyes. Lord, open my eyes. At alam nyo na mag-preach ako doon sa pinakadelikadong lugar sa Basico, sa Maynila. 3 years po na naging head ako ng buong Maynila. Pagpasok namin doon, yung Basico, ang dulo po niyan, may lugar doon na ang pangalan ay El Diablo. Wala pong makapasok doon na mga ano.
Pag ang mga magnanakaw doon, tumakbo doon, hindi na sumusunod ang mga pulis. No? Itong coordinator, Brother Bay, may pre-meeting kami dyan. Sa Basico, compound. Ang Basico, pinakamalaking kuwan yan eh. Sus, dyan umuulan ang Indian Pana. Sa iyo ang Tundo, akin ang Cavite. Diyan nagkaroon ng pelikula si Fernando Po at si Ramon Revilla. Ha? Nung taon na yun. Pagpasok ko doon ng pasukan namin, iskinita. Tapos, paliko-liko pa. Sabi ko, yung dinadaanan namin ay mga taong naglalasing, nagiinom na ang panundot sa pulutan ay kutsilyo, mga balisong. At ang sabi ko, Sister, mayroon ba tayong ibang daanan pag uwi? Siyempre, tao lang, no? Brad, kung saan tayo pumasok, doon tayo lalabas. Sabi ko, makakalabas pa kaya tayo dito, sister? No? Pagdating doon sa basketball court, doon sa dulo, nakapaligid na po ang mga lamisa. Sabi niya, Brother Bay, ang umpisa ng pre-meeting natin, alas 5, alas 6, makikita mo mamaya yung mga lamisa dyan, kanya-kanyang grupo ng inuman. Sabi ko, sister, hindi ka ba nagbibiro? Bakit dito mo ako dinala? Ang sabi niya, gusto ko magbago sila. Gusto ko mabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. No? Ako naman, sabi ko, Lord, ano ang i-preach ko dito? Sabi ni Lord, preach the boldness ng pagbabago. Paano ito, Lord? Yan nag-iinuman na sila. Tapos may mga nanonood doon sa mga bahay-bahay, sa mga squatter. Tapos nagpipreach ako. Kung saan ayaw kong sabihin, doon naman dinadala ng Diyos ang dila ko. Alam niyo ba yung mga nag-iinuman doon? Ang sabi ko, mga kapatid, galing po ako sa Bisaya. Ako po'y dating nice people around. Ha? Pero nung makilala ko ang Diyos, binago ng Panginoon ang buhay ko. Dati po lasinggo ako, sugarol. Lahat ng bisyo na sa akin. Ngunit nung makilala ko ang Panginoon, binuksan niya ang aking mga mata sa katotohanan at ngayon, narito ako upang dalhin sa inyo ang salita ng Diyos na magbibigay ng direksyon sa inyong mga buhay. Ang akala ko yung mga naglalasing, hindi nakikinig. Tuloy ang inuman nila, tuloy din ang preach ko. No? Pagkatapos, sinabi ko, magsitayo tayong lahat sa healing na. Hindi ko alam yung mga nagiinuman, tumayo rin. Sabi ko, itaas ninyo ang inyong mga kamay. Nakataas din ang kamay nila. Close your eyes, then open your heart to the Lord. Sabi ko, simula ngayon, magliliwanag ang inyong mga mata sa katotohanan. Maniwala kayo nung inaawit niyo, I surrender all. I surrender all. Sus, nag-iyakan ng mga tao pati doon sa mga bahay-bahay na nakataas ang kamay. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin sa iyo. Gusto namin na magbago, Panginoon. Kapatid, hindi mo kaya magbago. Pero pag sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon. Ha? At sinabi ko, mga kapatid, pag ikaw ay isang makasalanan, hinahabol ka ng mga pulis, kailangan ang simbolo ng iyong pagsuko ay nakataas ang kamay. Surrender ka sa batas. Pero iba ang Diyos. Ang Diyos,
Pag sumurinder ka sa Panginoon, hindi ka ikukulong, kundi palalayain ka ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ha? Simula noon, nakikinig pala yung pinaka-tirador ng Tondo na naging disciple natin, si Anthony Parr. Na-destino sa Hong Kong yan. Si Anthony Parr. Ang pangalan niya, Tony Malayo. No? At simula noon, isa siya sa binago ng Panginoon dahil leader siya doon sa Tondo, sa mga bugoy at sa mga tambay. Siya po ang nag-lead para magkaroon ng malaking gawain sa Maynila. At no magkaroon ng gawain doon, tamang-tama naman na lumabas yung taga Muntinlupa na binigyan pardon ng gobyerno dahil yung mga leader ng Sputnik, Sige Gang, sila ay nabaptize doon ng Holy Spirit, sila ang ginamit sa Maynila para magbagong anyo ang Maynila. Lahat ng barangay nagkukonserto po sila. Sila po yung mga binago ng Diyos sa loob ng Bilibid Prison. Isa sa pinakasikat na awitin nila, yung isang dakot na himala. Ang maging ang simbahan o ang bilangguan, nabigo kami gisingin sa katotohanan, ngunit nang kami ay kanyang hipuin, kamay ni Jesus na naghirap para sa amin, ang pagbabagong totoo ay dumating sa bawat buhay ng isa sa amin. Kami ay isang dakot ng kanyang himala. Dati mga makasalanan, pinuspos niya ng awa. Yun po. Simula noon mga kapatid, kasabayan po yon ng paglago ng El Shaddai. At yun pong isang dakot na himala na mga taong binago ng Diyos, nagpapatutuo sila lagi sa malaking gawain natin sa El Shaddai. Amen. At ang dami po doon. Ang ating mga preacher po, dating mga commander ng NPA. May mga preacher tayo na dating mga magnanakaw. May preacher tayo na hari ng Tondo. At doon mo makikita, kaya maraming binago ang Diyos dito sa El Shaddai. Dahil ang mga ngaral dito ay base sa kanilang experience kung paano nila tinanggap si Kristo at nagbago ang kanilang mga buhay, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ha? Alam mo yung mga taong masama? Pag binuksan ni Lord ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga mata, magiging mabuting witnesses yan. Amen? Yung kapatid ko nga, member ng Alex Bungkayaw Brigade, tagapatay. Lahat ng kasama niya, patay na lahat. Siya ngayon buhay. Kasi binitawan niya ang M16, niyakap niya ang John 3:16. No? Amen? Ang kabulagang espiritual, ayaw ng Diyos na makinig kayo ng salita ng Diyos, ayaw ng demonyo, kasi alam ng demonyo, pag nakapakinig ang tao ng salita ng Diyos, mabubuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? No? Tingnan mo. Pag tayo ay nasa kadiliman pa, wala tayong nakikita maganda, puro pangit. Ha? Amen? Yung mga nagrarally, na mga nagbubuykot, bakit sila nagrarally? Bakit sila nagbubuykot? Samantalang ang sabi ng Diyos, igalang mo ang namamahala sa pamahalaan. Respect. Isipin mo kung anong binababoy yung ating namumuno, kaya
Subukan mo, pumunta ka sa Brunei, magsalita ka ng masama, kung hindi ka papatayin ng mga Bruneian kay Bulkiah. Pagpasok mo lang doon, sasabihin na sa'yo, Sir, dito sa Brunei, mahal ng tao si King Bulkiah. Respetado yan. Huwag na huwag kang magsalita ng masama sa hari nila. Talagang papatayin ka ng mga Bruneian. Amen? Nung nandoon naman ako sa Thailand, sabi ko, bakit ang mga tao dito nakasuot ng dilaw? Ano yan, makakuri ba yan? Hindi, sir. May sakit yung hari ng Thailand. Bilang pakikiisa ng mga Thailander, nagsusuot sila ng dilaw dahil yan ang paboritong kulay ni King Bhumibol. At sinabi niya ng mga prayer partner doon, pag sa mall, pag dumaan yung hari, kailangan lahat ay yuyuko bilang paggalang sa hari. Pag hindi ka yumuko, titigpasin yung ulo mo ng mga close-in security. Tingnan mo. Tingnan mo yung mga bansa na may galang sa kanilang namumuno. Umunlad, pinagpapala ng Diyos. Pero sa atin sa Pilipinas, tinagurian tayo. Tinatagurian tayong the most Christian country in Southeast Asia. Pero tingnan mo naman ang mga bibig. Ha? Saan ka makita? Namumuno sa'yo, mumurahin mo. Salitaan mo ng iba't ibang uri ng masama. Ha? Amen? Kaya na nangyayari ngayon. Mga kapatid. So, gusto mong pagpalain ng Panginoon? Wala naman nakakita sa Panginoon eh. May mga taong inilagay ang Diyos sa pamunuan. Respect them. Amen? Kaya ako pagtapos ko talk, ay kuwan pinsa, nagpapa-pre-over ako sa pari. Bakit? I need blessing. Amen? Anong sinabi ng iba? Brother Mike, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko nakilala ang El Shaddai. Ganon ang respeto ng mga prayer partner sa ating mga lingkod. Ako naman, masaya na ako pag sinabi, Brother Bay, dagang salamat. Ginamit ka ng atong Ginoo para makilala ko ang Ginoo nato. Oh, salamat. No? Alam mo, kapatid, sinabi ni Lord, sabi niya, ang bulag na taga-akay, yung kanya pong mga inaakay, bulag din. Walang mangyayari kundi mapapahamak silang lahat. Tandaan niyo sa panahon natin ngayon, hindi lahat na nagsasalita tungkol sa Diyos ay sugo ng Diyos. Tandaan natin, ito, may mga taong nagpapagamit sa Diyos ng totoo, pero mayroon ding mga taong ginagamit nila ang Diyos para magsiyaman sila. No? Nakikita nyo ngayon yan. Pati ang nagsasabing sila mga man of God, tingnan mo ang pamumuhay nila. Amen? Ito, masasabi ko mga kapatid, ang buong mundo ngayon, binibistay na ng Panginoon kung sino-sino ang mga inuutusan ng Diyos. Blindness people, spiritual blindness, Christ minister are light to remove. Ang mga minister ni Lord,
ginagamit ng Panginoon para maging ilaw, para pangunahan ang kanyang bayan. Kaya tingnan po yung sinasabi dito sa Matthew 5, 14, 15, 16. Tingnan natin yung sinasabi ni San Mateo. 5, 14, 15, 16. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at inilalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang maliwanagan ang lahat ng nasa bahay. Sa verse 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Sinong tinutukoy niya dito? Na kayo, yung pong mga lingkod niya na nagdadala ng kanyang salita. No? Kung pagkatapos ko preach dito, pagkagabi naroon ako sa beer house, anong liwanag may ibibigay ko sa inyo? Amen? Pagkatapos kong mangaral, pagkatapos bida naman ako sa tsismisan, anong liwanag ang maibibigay ko sa inyo? Baka magsi-backslide na kayo lahat. Sasabihin ng iba, ito ba yung ating leader? Ito ba yung ating mangangaral? No? Kaya maraming mga nagsibagsak ang kanilang pananampalataya pag nakita nila sa kanilang leader na wala namang liwanag na nakikita. Tandaan niyo, pagdating ni Jesus, sinabi ni Juan Bautista, naparito ako upang ipatutuo sa inyo ang ilaw, pero hindi ako ang ilaw. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Pero nung dumating si Jesus, ang sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tingnan mo. Itinransfer ng Panginoon yung liwanag niya doon sa mga lingkod niya. Ang sabi niya, go and preach the good news of salvation. Humayo kayo, ipangaral ninyo ang kaliwanagan. Amen? Yung salitang kayo, si Juan Bautista, pinakilala niya si Jesus. Nung dumating na si Jesus, isinali na niya ang liwanag. Hindi lang sa mga preacher. Kami ng mga preacher, yung liwanag na yan, isinalin namin sa inyo, mga workers. Kaya minsan mahigpit ang patakaran bago ka magiging workers sa ministry. Kaya napakahirap yung magiging katitisuran ka. Dapat ikaw ay maging liwanag. At sinabi ng Panginoon, paliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harapan ng mga tao sa pamamagitan ng inyong mabubuting mga gawa. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. No? Paalis na naman si sister, puntang Canada. Army. Alam mo, sabi kahit na doon ako sa Singapore, sa iba't ibang mga bansa, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, ang mga workers na galing sa Hong Kong, sila po pagdating sa ibang bansa, sila nagbubuo ng community upang dumami ang mga maliwanagan. Kahit nag-iisa lang sila, naliwanag. Bigyan ko ng example. Anong ginagawa ng mga mangingisda? Para lumapit ang isda, nagsisindi sila ng parol. Ang mga isda, lumalapit po yan sa liwanag. At bago bitawan ng mga fisherman
ang kanilang mga lambat, ang mga isda na roon na nagtitipon-tipon dahil sa liwanag. Amen? Kung kayo po sa bundok, pag nakita niyo yung mga ipot-ipot, parang Christmas light, pag makita mo yung puno ng kahoy, na puro ipot-ipot ang tawag noon, nagliliwanag po yan. Lights. Alam niyo yan, mga Bisaya. Diba, alitap-tap pala. Sabi, sister, alitap-tap, tama ka. Sabi sa Bisaya, ipot-ipot yan eh. Ambot sa inyo. Basta, Di ba nagliliwanag yung kahoy? Amen? O ngayon, yan ang purpose ng ilaw. At sino nakakita ng ilaw? Yung mga tao lang na bukas ang kanilang mga mata sa katotohanan. Yun mga hindi bulag. Amen? Alam mo, may nakapuna sa akin. Pagpunta ko na sa saging, kumakain akong saging. I thank you, Lord. Thank you sa sagang kinakain ko. Thank you, Lord. Salamat sa saging. Bira ka naman. Pati saging, pasasalamatan mo. Bakit? Sino ba naglikha ng saging? Amen? Pag ikaw kumain ng isda, thank you, Lord. Salamat sa isda. Sino bang gumawa ng isda? Di ba sabi, ang mga isda ay mahal ng Diyos. Di ba? Lahat ng iyong ginagamit, ikaw nyo, hinga nga kayo, saan galing yung hangin? Alam mo ba kung gaano kamahal ang oxygen sa ospital? Pag siningil ka ni Lord, katulad ng oxygen, milyon-milyon ang utang mo sa buong maghapon kalilinghap ng hangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi po yan napapansin ng mga bulag. Hindi nila napapansin ang kabutihan ng Diyos na tuwing gagamitin mo, uminom ka ng tubig, thank you, Lord. Kumain ka, thank you, Lord. Pag nakatulog ka na mahimbing, thank you, Lord. Kasi may mga tao uminom ng sleeping tablet pero hindi sila makakatulog. Sige nga. Punta ka doon sa drugstore kung mayroong binibinta doong tulog. Pwede ka bumili ng pampatulog pero hindi ka pwedeng bumili ng tulog. Ang pinakamasarap sa lahat, kaya nga kami ni Sister Cindy ako, pagsakay ko sa taxi, tawang-tawa ng taxi, no, don't disturb. Natutulog daw ako. Kasi, pag puno ka ng peace of mind, paglapat ng likod mo, makakatulog ka. Amen po ba? Kaya lang, sabi, Brother Bay, hindi ka na nagdadrive. Kasi nakakatulog ako. Huwag ka naman mag-drive na antukin ka. Baka mabangga ka. Kasi dyan sa Coastal Road, muntik na ako mahulog sa dagat. Nagdadrive ako, nakatulog pala ako. Kaya ngayon, pag tinatanong lang, brother, anong service mo? Naku, ang laki ng service ko, sister. May kortina pa. May driver ako. May konduktor ako. May tagagising pa sa akin kung ako'y natutulog. Sabi niya, Brother Bay, aircon bus yun yun ang aking service. Alam mo, pag gustong mabuhay ng masaya, hayahay, ay simple ka lang. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw, maging simple ka lang. Huwag kang magyabang. Kasi ang mga mayayabang nahuhulog sa bangin. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Di ba sabi ni Lord, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sinong tinutukoy ni Lord na kayo? Ikaw yun.
Ha? Sino pa? Alam mo, ito yan. No? Kaming mga lingkod ng Panginoon, ha? Saan man kami pumunta, sinusundan ng himala. Ha? Tandaan ninyo, may pinuntahan ako sa squatter area, ang nag-imbita sa akin. Sabi niya, Brother Bay, magtayo tayo ng prayer meeting kasi daming nakahabulan doon ng taga, naghabulan ng kwan doon sa aming lugar. Sabi ko, saan? Diyan lang sa BF Homes. Uy, ang ganda ng kwan mo. Subdivision, may bang naghabol? Hindi ho. Nandoon kami sa BF Homes gilid. Kaya pala gilid, yung mga squatter area doon, napakaraming tao, nagtayo kami ng doon, prayer meeting. Simula na magtayo ng prayer meeting doon, wala na pong awayan, wala na pong kaguluhan, at ang mga tao doon, inaabangan na lang nila ang gawain ni El Shaddai. Ha? Kasi, ang liwanag ni Kristo, makikita ng mga tao doon. No? Kahit gaano kadilim. Ha? Sabi ko nga sa inyo, nagbago ang muka ng Basico compound sa Maynila Na dati yun ang kinatatakutan Ha? Pero simula na may gawain doon ng El Shaddai, nagkaroon ng liwanag ang mga tao doon. Ang mga tao doon ay wala ng kaguluhan. At ang mga tao doon, dumadalo na sa gawain ng ating Panginoon. Sila po ang mga taong dati sa kadiliman, inilipat ng Diyos sa kaliwanagan. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Woo! Gusto niyo ng magulong lugar sa Pilipinas? Magulo? Yeah. Nandun ako sa Nung mabuksan ko ang tiki, mayroong pamilya doon na pamilyang aswang. Pero alam mo ang nangyari sa kanila? Brad, ano ang gagawin namin para maliwanagan yung buong angka namin? Tinala namin ang pre-meeting doon sa lugar nila. Lahat sila tumanggap kay Jesus Christ. Lahat po ng mga itinanim sa kanila pong katawan, isinuka nila lahat. At doon sila nakalaya. May isang anniversary doon sa Antique na 6 na oras ang biyahe ng jeep. Yung pamilyang yon, kasi matapat sila, gusto talaga nila magbagong buhay. Pumunta doon, ay punong-puno na yung jeep, na iwanan sila. Ang sabi po ng pamilya, hindi, wag na. Mauna na kayo. 6 na oras. Pagdating nila sa opisina, nauna pa yung nauna pa yung kwa na yun. Sabi ng priest, ano ba talaga? Hindi, sa totoo lang, Brad. May lahi kaming aswang. Pero gusto namin talaga magbago. Yun po, nagbago yun. Pinalaya sila ng Panginoon. Dahil pag mayroong desire ang puso mo at mayroong kang determinasyon, ang Diyos gumagawa ng paraan. At wala naman talagang mahirap sa Kanya. Walang mahirap sa ating Panginoong Diyos. Amen? Woo! Tapos ako ang head noon ng Cebu. Magbubukas kami ng gawain sa Siquijor. Ito, kwento ko sa inyo, no? Sabi ng isang disciple, Sir, sabi ko, maghanap ko ng opisina sa Siquijor. Sabi ko, Sir, mayroon dito ang laki ng bahay, kaya lang parang haunted house. Magkano ang renta? 40 pesos lang, sir. Sabi ko, bakit mura yan? Wala ka nakatira, matagal na Ang sabi niya, sir, kaya pala 40 pesos lang
ang renta dito. May multo na, ang kapitbahay, sikat pa namang kukulam. Sabi ko, ano ngayon? May kontrata na, sir. Hindi na pwede. Anong gagawin namin, sir? Kasi pulmon. Paggising ng preacher, ang kanyang kama lumulutang na. Hay. Tapos ang sabi ng mangkukulam, ang ingay ninyo, kasi nagwo-worship yung mga choir doon, mga naggalit yung mangkukulam. Humanda kang preacher ka. No? Alam mo ba, 7 Biyernes, kinulam yung preacher. Alam mo, ang Biyernes, pinaka-powerful yan sa mga mangkukulam, Biyernes at Martes. Ito na. Itong preacher, paglabas, nagwawalis. Kasi binago, sabi ko, kung mayroong multo dyan, paggabi, mag-worship kayo, pag-araw, matutulog kayo. So, binaliktad namin. Pag-araw, natutulog sila, paggabi, nagsasamba sila at nagkuhan doon sa opisina. Kasi ang laki ng opisina eh. Haunted house ka eh. No? Gabi, ang problema, hindi makakatulog yung mangkukulam. Nabaliktad nga eh. Yung multo na solusyonan, pero yung mangkukulam ang nagagalit. Ito, sabi na mangkukulam, no? Ganun ha. Ang ginawa ng mangkukulam para very powerful ang kanyang kulam. Tuwing Biyernes, nandoon siya sa sementeryo, sinusundot-sundot yung kanyang manika. Ito na. Tuwing umaga, lalabas yung preacher, manang, mga unta manang. Nakangiti yung preacher. Ngayon yung magkukulam, unsa maning tawhana? Di ginatablan sa akong kulam. Pang 7 Biyernes, tinodo na niya yung kanyang pinaka-power. Alam mo ang problema? Pagdating ng Biyernes, nakangiti pa rin yung preacher, manang, almusal tayo. Ang mangkukulam pumunta na sa opisina ng El Shaddai. Sabi niya, kilala niyo ako taga Sikihor. Marami na akong namatay sa kulam. Bakit yung preacher ninyo, 7 Biyernes kong kinulam, hindi tumalab ang kulam ko? Alam mo, sabi ng mangkukulam, simula ngayon, maglilingkod na rin ako sa Diyos ninyong si El Shaddai. Kaya dumami ang tao doon sa Sikihor. Tama yung sinabi ni Lord, if God is with us, who can be against us? Woo! Kaya may preacher nagsabi na, marami magkukulam sa lugar na yan, huwag mo naman lahatin. Kasi kunti lang yan. Pero ang mga yan, mahal din ng Diyos. At pag nabuksan ang kanilang kaisipan, sila po ay tatanggapin rin ng Panginoon dahil mga anak ng Diyos din yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Kaya sa Sikihor, hayahay na ang buhay ngayon doon. Alam mo ba ang Sikihor ngayon? The number 1 tourist destination of European. Wow. Ang mga yungib doon na kinatatakutan ngayon, may hotel doon na ang kwarto ay kuweba. Mga British. Yumaman ang mga purinil, bumili ng mga bahay sa Sikihor. Alam mo ba ang Sikihor? Hindi. Bago mag-Sikihor, ang isla na yan, ang pangalan ay Isla El Diablo. Tango-tango si sister kasi taga-Sikihor yata to. Pero totoo yun. Ngayon, yung tinatawag nilang Isla El Diablo, tinatawag lang marami mangkukulam, pinakamarami ngayong turista na pumupunta doon, mga European pa. Tandaan nyo ang Boracay, mga Japanese, Chinese, Taiwanese, karamihan dyan. Pero kanya-kanyang destinasyon, yung pong El Nido,
mga kwan naman yan, mga German, mga ano, iba-ibang gusto kasi nila. Ang mga foreigner sa Pilipinas, halos mabuang-buang sila pag makarating doon sa sobrang ganda ng Pilipinas. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? O ngayon, hindi pwede i-judge natin yung mga tao na sa kadiliman kasi hindi pa nila nakilala si Lord. O, ngayon, ang iba kasi, hinahatulan ka agad. Wala, impyerno puntahan taong yan. No? Wala yan. Pero hindi. Ikaw ang magiging daan para sila maliwanagan. Gamitin mo yung ilaw na binigay sa iyo ng Panginoong Diyos para sila ay maliwanagan. Amen? Amen po ba? Yon. Isa lang yan sa mga experience ko. No? Pag tayo nag-umpisa, magkwento ako ng experience ko, baka ilang taon di tayo matapos. Amen? Naikot ko na po yung buong Visayas, Mindanao. Lahat po ng gawain ni El Shaddai dyan, ako inutusan ni Brother Mike. Pa-organize. Naranasan namin na nasunduin kami dyan sa Bohol. Sinundo ako, ang driver namin, commander ng NPA. Kaya pala tuwing dadaanan namin, naka-thumbs up. Ganun ang kwan yan eh. Ay mga kwan pala, taong labas. Pero anong sabi ng mga taong labas? Kami rin, mayroon din kaming hangarin na makilala ang Diyos ninyo na si Yahweh El Shaddai. So magsitayo tayo, ha? Sabihin niyo, pag kayo po ay gusto mag-akay, huwag kayong tumulad sa mga born again na mga inaakay nila, yung akay na. Di ba? Huwag mong akayin yung taong nasa liwanag kasi nasa liwanag na yan. Yung ilaw, doon mo dalhin sa dilim para maliwanagan yung sa kadiliman. Amen po ba? Okay, taas natin mga kamay. Ang inyong mga prayer request, taas din ninyo. Ipanalangin nyo yung inyong mga wallet, mga bag na pera ang laman yan. Sabihin nyo, Lord, open my eyes. My eyes. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Open eyes, Lord. Amen. We Want to see Jesus, to reach out and touch Him. Amen and amen. You say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. Kapatid, saan ka man naroroon? We want to see Jesus. Alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang mga problema mo. Buksan mo ang iyong mga mata sa katotohanan. Buksan mo ang mata mo para makita mo ang kabutihan at kabaitan ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Maging sino ka man, maging ano ka pa man, mahal na mahal ka ni Lord. Open our ears, Lord. Amen, Lord. and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus.
see Jesus. If you want to see Jesus, if you hear the voice of the Lord, Lord, open my ears and help us to listen. Open my eyes, Lord, para mabuksan ang aking mga mata sa iyong kabutihan. Hindi ka pala malayo. Nandito ka palang katabi ko lagi, Lord. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na kahit kailan, kahit kalimutan ka namin, hindi mo kami kinakalimutan. Kahit ikaw ang Diyos na iniwan namin sa mahabang panahon, hindi mo pa rin kami iniwan. Nandun ka pa rin naghihintay kung kailan kami magbalik loob sa iyo. Sa oras nito, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatid namin na nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban. Tulungan mo po sila. Maging ang aming pamilya, Lord, sa Pilipinas. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang aming mga pangangailangan. Subalit pinangako niyo, Lord, isa lang ang manalig at sumampalataya. Sa isang sambahayan, ang buong sambahayan, ililigtas mo, Panginoon. Amen. Sa oras nito, Lord, lukuban mo kami na yung banal na Espiritu mo lang ulo ang talampakan. Yes, Lord. I release the blood of Jesus in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I release the power and healing right now. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin natin yung ikay tapat sa habang buhay, habang tinataas natin ating mga prayer request. Iyan ang ating Diyos, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob. Sa habang buhay. Amen. Ika'y mabuti magpakailanman, at ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, at ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, pagpalain mo po mga prayer request, ang kanilang mga handog para sa iyong gawain. I-bless mo rin po ang kanilang mga pangangatawan, ilayo sa anumang kapahamakan, maging ang aming mga mahal sa buhay, at ang kanilang mga employer, i-bless mo, Lord, para sa pagdating ng Kung Hipachoy. Amen, Lord. Malaki ang kanilang tatanggapin. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. At tayo magsabi ng Amen! Amen! Malakas ang amen sa kunghi. God bless you all! Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done
because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Nasalin po natin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na taan kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas na sa panganib sa unang nabitag, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan, paglusob, pagsapit ng araw, ni sa anong pang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan sa 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad at itatayo ka't sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpent at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ko'y kikilanlim. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring panagrapin ko sa aking bahay ng salot. Ngunit sa sandali ang bahay ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bye. God bless God us all. bless We'll us see you all. next To God be the Wednesday. glory. See you tomorrow. See you next Wednesday. See you tomorrow.